Ngayon pong umaga, ipagpapatuloy ng ating mga ngaral ang serye Ganito Iyon noong pasimula. Kinuha ang teksto sa ikatlong kabanata ng Aklat ng Genesis, talata 16 hanggang 24, na may mensaheng ang sumpa at ang biyaya. Gusto kong tawagin ang ating mga ngaral, si Pastor Romy Indaya. Isang mapagpalang araw ng Panginoon muli sa inyo mga kapatid at sa mga bisita natin. Welcome sa panampahan ng Grace Reformed Baptist Church ng Calawag at maging mga nanonood sa ating live streaming. Sa panahon ito ng pandemya ay mas hayak sa atin ang pagka hindi ka nais-nais ng buhay dito sa lupa. Kabi-kabila ang nagkakasakit at namamatay, mahirap ang hanap buhay, tumataas ng tumataas ang mga bilihin, kinakapos sa pagkain. Tumawag noong isang linggo yung kapatid ko nasa Wales, yung mga grocery stores daw doon sa kanila ay napakarami ng mga shelves yung walang laman. Wala nang mabiling mga gulay dahil hindi nakakapag-deliver ng mga paninda. Yung mga kumpanya dahil walang truck drivers dahil nag-uwian sa Europe yung mga truck drivers nila kasi karamihan daw ng mga truck drivers doon sa kanila taga-Europa kaya walang mga drivers na nagdi-deliver ng mga goods kaya itong week daw na to parang yung militar ang mag-deliver ng mga goods sa mga grocery stores. Ang buong mundo ay dumaraing. Tapos dito sa atin, eleksyon na naman. Abala na naman mga politiko sa kanilang hinahangad na posisyon sa kanilang pagtakbo sa eleksyon. Kaya lalo pang mapapabayaan ang ating kalagayan. Bakit ganito ang buhay natin dito sa lupa? Marami nagtatanong, bakit ganito ang kalagayan ng mundo? May paliwanag ang ating magiging teksto ng pangangaral ngayong umaga kung bakit ganito ang ating kalagayan dito sa buhay sa lupa. Pagpapatuloy natin yung ating serye sa Genesis. Ganito yun noong pasimula. Puntahan natin yung magiging teksto natin ngayong umaga sa Genesis 3, sa ikatlong kabanata ng Genesis, talata 16 hanggang 24. Genesis 3:16 to 24. Sinabi niya sa babae, "Pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi. Manganganak kang may paghihirap. Ngunit ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo." At kay Adan ay kanyang sinabi, "Sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na huwag kang kakain iyon, sumpain ng lupa dahil sa iyo. Kakain ka mula sa kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo. At kakain ka ng tanim sa parang. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay hanggang ikaw ay bumalik sa lupa. Sapagkat diyan ka kinuha, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik." Tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. At iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat, at sila ay dinamitan. Sinabi ng Panginoong Diyos, "Tingnan ninyo, ang tao ay naging parang isa sa atin na nakakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ng kanyang kamay at pumitas din ng bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Kaya't pinalaya siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden upang kanyang bungkalin ang lupaing pinagkunan sa kanya. At kanyang itinaboy ang lalaki at inilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden
ang mga kerubin at ang isang nagniningas na taba na umiikot upang bantayan ang daang patungo sa punong kahoy ng buhay. Tayo muna ay manalangin. O Ama naming Diyos, muli kami po ay dumadalangin ng iyong pagbibigay liwanag sa amin ng iyong mga salita na ito. Ang iyong banal na Espiritu nawa magpaunawa sa amin ng mga bagay na dapat namin makita dito sa tekstong ito para sa aming spiritual na pakinabang. Aming pinakakatiwala sa iyo ang pagbubulay na ito ng iyong mga salita. Ikaw ang maluwalhati sa aming mga matutunan. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Noong nakarang linggo, kinuha natin mula sa salaysay ng sumpa sa Ahas sa kabanata 3, 14 hanggang 15, ang mensahe na sa pagkahulog ng tao sa kasalanan, ang Diyos ay sumumpa ng higwaang pangkaligtasan kung saan ang isang binhi ng babae ay ganap na magtatagumpay laban sa kaaway, sa dyablo. At nakita natin na kaagad o agaran ang naging tugon ng Diyos sa pagkahulog ng tao sa kasalanan. Siya ay naggawad ng sumpa at nangako doon sa loob ng sumpa, nangako ng kaligtasan para sa mga anak ng babae sa pamamagitan ng isang binhi na mula sa Kanya. At pinagbulayan natin ang dalawang punto. Una, yung pagkapuot sa pagitan ng dyablo at ng babae at ng kanilang mga binhi. Ang babae ay hinikayat ng dyablo para sumuway sa Diyos. Kumbaga ay yung babae nakipag-alyansa sa dyablo na magrebelde laban sa kanilang manlilikha. Ngunit sa pabor ng Diyos, siya ay sumumpa na siya ay maglalagay sa babae ng pagkapuot sa dyablo. At yung pagkapuot sa dyablo ay nagsasaad ng pakikipagkaibigan muli sa Diyos, ng panunumbalik sa Diyos. Ang Diyos ang maglalagay ng pagkapuot sa diablo. Kaya sinasaad nito na ang pagbabalik loob sa Diyos ay gawa at biyaya lamang ng Diyos, hindi gawa ng tao. At ikalawa, yung hidwaan sa pagitan ng diablo at ng binhi ng babae. Yung binhi ng babae na tinutukoy ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Siya yung ultimong katuparan ng binhi ng babae. Sinasabi yan sa Galatia 4, talata 4, sinasaad yan doon. Na nung dumating ang takdang kapanahunan, sinugo ng Diyos yung kanyang anak, ipinanganak ng babae. Yung pagbanggit na ipinanganak ng babae, merong isinasaad yun. Tumutukoy yun doon sa binhi ng babae. Dahil hindi na kailangang banggitin pa na ang tao ay pinanganak ng babae dahil babae talaga nanganganak. Pero bakit pinanggit? Sapagkat tinuturo ni Pablo doon sa pahayag na yon ng Ebanghelyo na yung binhi ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. At sa krus nagkaroon ng katuparan. Yung pahayag na yon na nagsisilbing propesiya ng pagkadurog o pagkatalo ng ahas ng dyablo sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesucristo. Pero yung hidwaan ay nagpapatuloy pa rin sa pagitan ng mga binhi ng babae at ng binhi ng dyablo, sa pagitan ng mga mananampalataya at ng mga hindi mananampalataya. Dapat na panatilihin natin yung pagkapuot sa dyablo at sa kanyang mga gawa. Pero doon sa mga binhi ng dyablo, pinahahabagan natin sila. Sila'y binubulag ng mga ng dyablo at ng kanyang mga kampon. Inaabot natin sila para sila ay makakilala rin sa Panginoong Jesucristo dahil tayo ay galing din doon. Galing din tayo sa ilalim ng pambubulag ng dyablo. Tayo ay dating mga anak rin ng kapuotan na inabot ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan din ng mga mananampalataya na umabot, nagpakilala sa atin sa Panginoong Jesucristo. Kaya ito'y tungkulin. Yung pagkapuot sa dyablo at sa kanyang mga gawa ay dapat manatili sa atin ng mga mananampalataya. Na ibig sabihin, hindi tayo makikisali sa pag-iisip ng hindi sumasampalatayang sanlibutan. Kaya yung kultura
ng sanlibutan na ito ay hindi natin dapat tinatangkilik. Hindi tayo dapat nakikisama sa kaisipan na nasa likod ng mga kultura ng sanlibutan. Tayo nakikisalamuha, pero hindi tayo ang dapat maimpluwensyahan ng sanlibutan. Tayo ang dapat maka-impluwensya sa sanlibutan. Sila ang dapat sumali sa atin. Hindi tayo ang sasali sa kanila. Kaya ito'y pag-ingatan natin sa panahong ito. Dito sa ating teksto, makikita natin ang totoong larawan ng Diyos sa Biblia. Siya ay parehong matuwid at mapagbiyaya, makatarungan at mahabagin. Yan ang makikita natin dito sa ating teksto. Nang magkasala sina Adan at Eva, hindi sila kaagad tinupok ng katarungan ng Diyos. Hindi sila kaagad pinuksa ng kabanalan ng Diyos noong oras din yun. O hindi sila sinabihan na ayos lang yan dahil mahal ko naman kayo. Ang Diyos ay pag-ibig, kaya okay lang yan. Hindi ganoon ang Diyos. Dito ay hinarap ng Diyos sa kanilang kasalanan, sila Eva at Adan, sapagkat seryoso siya sa kanyang kabanalan. Kailangan silang gawaran ng sumpa. Kailangan silang parusahan sa kanilang kasalanan at ilapat ang katarungan. Ngunit ang kanyang biyaya ay namagitan upang ang mag-asawa ay maipanumbalik sa pakikisama sa kanyang pagsumpa, kasabay din na lumingap yung kanyang biyaya sa tao. Kaya ito yung mensahe na nais kukunin natin dito sa ating teksto. Sa kasalanan ng tao, ang Diyos ay kapwa naggawad ng hatol at lumingap sa kanyang biyaya upang ang tao ay maipanumbalik sa Kanya. Sa kasalanan ng tao, ang Diyos ay kapwa naggawad ng hatol at lumingap sa kanyang biyaya upang ang tao ay maipanumbalik sa Kanya. Kailangan nating panatilihin yung balanse ng kabanalan at katarungan ng Diyos sa isang panig at ng pag-ibig at biyaya sa kabilang panig. Dapat magkaroon ng balanse yung katarungan at biyaya, yung katarungan at pag-ibig. So tingnan natin una ang paggawad ng sumpa. Sa talata 16 at hanggang 19, sa paggawad ng sumpa, at ikalawa, sa paglingap ng biyaya, sa 20 hanggang 24, sa paglingap ng biyaya. So una, yung paggawad ng sumpa. Unang hinarap ng Diyos ang babae, sapagkat siya yung nanguna doon sa pagkain ng pinagbabawal na bunga ng punong kahoy. Sabi ng Diyos sa babae, pararamihin ko ang paghihirap mo sa iyong paglilihi, sa iyong pagpupuntis. Manganganak kang may paghihirap. At ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa at siya ang mamumuno sa iyo. Sa ibang version, ngunit siya ang mamumuno sa iyo. So yung sumpa dito sa babae, merong dalawang bahagi. Una, yung kaugnay ng pagiging ina, pagpapatindi ng hirap ng panganganak. Pagpapatindi ng hirap ng panganganak. At kaugnay ng pagiging asawa, paghahangad na pangunahan yung kanyang asawa. So, yung unang bahagi ng sumpa, yung pagpapatindi ng hirap ng panganganak, yung isinasaad ng salitang pagpaparami ng hirap, meron naman talagang magiging hirap ang panganganak. Kung hindi nagkasala ang tao, yung panganganak ni Eva, meron din namang hirap. Pero dito, sabi ng Diyos, patitindihin, paparamihin. Sa paparamihin ko ang paghihirap mo sa iyong pagbubuntis at panganganak. Yung sumpa ay hindi sa panganganak lang mismo, kundi sa hirap na kaakibat noong pagbubuntis at panganganak. Yun ang pararamihin. Sabi ni Matthew Henry sa kanyang komentaryo tungkol dito, ang mga hirap ng panganganak ay pinaparami rito. Hindi lang ang mga paghilab, bagkos, gayon din ang pag-aatubili bago
bago yung pagbubuntis, sapagkat ang kalungkutan ay mula sa pagbubuntis, sa sinapupunan, at ang mga hirap ng pagpapasuso, ang mga kabagabagan pagkatapos ng lahat, kung ang mga anak niya ay lumaking masama at hangal, lalo nang magiging mas matindi ang kabigatan ng nagsilang sa kanila. So, sa tanang buhay ng anak, mula sa paglilihi, sa pagbubuntis, hanggang sa dulo, yung hirap ng ina, ang hirap ng babae ay papatindihin, sabi ng Panginoon. At yung salitang ginamit ni Matthew Henry na kabigatan, yun ay umaayon sa parusa kay Adan. Ibig sabihin, magkatumbas yung parusa doon sa babae at doon sa parusa kay Adan. Yung parusa kay Adan, sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa. Yung kanyang tungkulin, pinabigat din. Kung paano yung tungkulin ng ina, ng babae, ay pinabigat din. Dahil sa kasalanan. Kaya kung paano ang paggawa ng lalaki sa lupa ay pinabigat, gayon din ang tungkulin ng panganganak. Pagsisilang ay pinabigat ng Diyos para sa babae. Kaya doon sa kanilang mga gampanin, nagkaroon ng hirap. Hindi naman ibig sabihin na walang hirap, o kung hindi sila nagkasala, na walang hirap, walang trabaho doon sa panganganak o pag-aalaga ng bata. Meron pagsisikap, pero hindi ganito. Hindi kagaya ngayon na napakabigat ng tungkulin ng babae ngayon sa tahanan. Siyang naiiwan sa kanyang mga anak na kung matitigas ang ulo, ang dami nung kanyang hirap. So, ganoon yung parusa doon sa babae, kaugnay nung kanyang tungkulin bilang ina ng kanyang mga anak. At ikalawa, yung kaugnay ng pagiging asawa. Ang sabi ng Diyos, ang iyong pagnanais ay para sa iyong asawa. Sabi ng mga komentador, itong pananalitang ito sa Hebreo, hindi madaling tukuyin. Hindi madali intindihin yung pananalita. Mayroong mga nagpapaliwanag dito na kahit mabigat, mahirap yung panganganak, yung pagnanais pa rin ng babae para sa kanyang asawa, yung sexual, na gusto pa rin niya yun. Yun yung isang kahulugan, maaaring kahulugan ito. Pero, yung nakararaming mga komentador, yung pananalita, dapat nating alalahanin na ito'y sumpa. Hindi ito tungkol sa enjoyment. Hindi ito tungkol sa pagbibigay kasiyahan. Kundi ito ay sumpa. Sumpa ito sa babae. Mayroong kaparehong pananalita ito sa Genesis 4:7. Basahin natin yung Genesis 4:7. Sama natin yung verse 6. Sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nagalit at bakit nagngingit-ngit ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ito, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito. Subalit kailangang madaig mo ito. So pareho yung pananalita. Yung pagnanais ng babae sa kanyang asawa, ngunit ang lalaki ang mamumuno sa kanya. So ito ay nagsasaad na dahil sa ang nangyari, yung babae, kaya nagkasala, inagaw niya yung otoridad ng kanyang asawa. Pinangunahan niya yung kanyang asawa. Siya yung nag-atribida na nakipag-usap doon sa dyablo, doon sa ahas. Bagamat, may kasalanan din yung lalaki, tumahimik lang si Adan. Nandun sa tabi niya si Adan. Yung babae, nanguna ng nanguna. So ito ngayon yung sumpa. Ang babae, ngayon, ay magnanais na pangunahan yung kanyang asawa. Gusto niyang dominahan yung kanyang asawa. Pero ang magtutuwid nito, mamumuno sa kanya yung kanyang asawa. So magkakaroon ng pagkiling ang isa't isa, na pangunahan ng isa't isa. Magkakaroon ng problema.
ang pag-aasawa sa halip na sila ay isang laman na nagkakaisa, yung babae, hahangarin niyang pangunahan yung kanyang asawa. At yung lalaki naman, siyempre, hindi naman papayag, siya ang mamumuno doon sa kanyang asawa. Kaya maraming mga pag-aasawahan ang ganyan ang nangyayari sa sumpa ng Diyos dahil sa kasalanan, dahil sa pangunguna, pag-agaw ng babae noong otoridad, noong lalaki. Hindi siya dapat ang nakipag-usap doon sa ahas. Kaya siya nadaya noong ahas. Ano ang pagtutuwid nito? Ang turo ni Pablo, mga babae, magpasakop kayo sa inyong mga asawa. Huwag ninyong sundin yung sumpa. Ibig sabihin, huwag pangibabawin yung sumpa, yung pagnanais na idumina yung asawang lalaki. At yung asawang lalaki naman, ang turo ni Pablo, mga asawang lalaki, ibigin ninyo ang inyong mga asawa ng kagaya ng pag-ibig ni Kristo. Yung pagpapasakop ng babae, gayon din. Magpasakop sa inyong asawa, gaya ng iglesia kay Kristo. So yung ating pagganap sa ating kani-kaniyang mga tungkulin bilang mga asawang lalaki at asawang babae ay nakatingin kay Jesucristo. Nakatingin sa relasyon ng Jesucristo at ng iglesia. Kaya dahil sa kasalanan, ganito ang nangyayari sa sanlibutan. Ngayon, yung mga babae na nakipagpapaligsahan, mga asawang babae na nakipagpaligsahan sa mga asawang lalaki, pantay tayo ng karapatan. Totoo naman pantay sa paningin ng Diyos, pero merong magkaibang tungkulin. Dapat nating panatilihin yung itinalaga ng Diyos na kani-kaniyang tungkulin sa tahanan. At upang ituwid itong makasalanang pagkiling na ito, yun ang dapat nating tignan sa Efeso 5:22 hanggang 33. Ephesians 5:22-33. Pag-aralan, pagbulay-bulayan natin yan. So yan ang sumpa ng Diyos sa babae. At pagkatapos, ang lalaki naman, ang ginawaran ng Diyos ng sumpa. Si Adan ay nagkasala hindi lang dahil kumain siya ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, kundi dahil hinayaan niya ang kanyang asawa na pangunahan siya sa kanyang otoridad. Pinayagan din ni Adan yung kanyang asawa na siyang manguna. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, sapagkat nakinig ka sa tinig ng iyong asawa, nagpaubaya ka sa tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy, dapat tinanggihan mo. Yun yung punto. Kaya dahil sa gayon, si Adan, tinalikuran niya yung kanyang pamumuno sa kanyang asawa, sinuway niya ang Diyos. At ang sumpa dito kay Adan ay sumasaklaw din sa dalawang larangan. Una, yung pagsumpa sa lupa. Sumpain ang lupa dahil sa iyo. Mga tinik at dawag ang sisibol doon para sa iyo. Ang lupa ay magkakaroon ng mga maninira na siyang magiging sanhi upang maging mahirap, mabigat ang paggawa ng lalaki o ng tao sa lupa. Sabi ni Stephen Cole, ang sumpa sa lupa ay nangangahulugan na ang tao ay kinakailangang magpakahirap na ngayon upang ang tanim ay tumubo. Ang sumpa ay mas malawak kaysa sa mga tinik at dawag lang. Gaya ng pinapaliwanag niya ni Apostol Pablo sa Roma 8:20 at 21 na ang buong sanglilikha ay napailalim sa kasalanan. Lahat sa nilikha ay lumalaban ngayon sa tao, mula sa lamok hanggang sa mga viruses, hanggang sa mga pinsalang dulot ng kalikasan, lahat ay bunga ng kasalanan ni Adan. Kaya itong nararanasan natin ngayon, ito ay bunga ng kasalanan. Walang maninira noon sa perpektong nilikha. Kaya ang kaayusan ng buong nilikha ay pininsala ng kasalanan.
nasira ang dalisay na nilikha. Dahil ang Diyos ay banal at napupuot sa kasalanan, kaya kailangan niyang isumpa ang lupa. Dahil pinasok na ito ng kasalanan, ng kasiraan. At ganito ang daigdig na ginagalawan natin ngayon. Isinumpang lupa, ngunit meron ng pag-asa ang sangnilikha. May pagbabagong darating, o meron ng pagbabagong naganap sa pamamagitan ng pagkabuhay na muli ng Panginoong Jesucristo, gaya ng pinag-aaralan natin kanina. Nagkaroon na o meron na, nagsimula na ang bagong langit at bagong lupa at malulubos sa kaganapan nito. Kaya ang sangnilikha, sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo, kaya ang buong sangnilikha ay nag-aantay. Ang buong nilikha, ang mga halaman, ang lupa, ang tubig, ang dagat, ang mga hayop ay nag-aantay sa kapahayagan ng mga anak ng Diyos. Nag-aantay sa kalubusan ng pagtubos sa atin ng Diyos. Tayo ng mga natay Jesucristo ay napabilang na sa bagong nilikha. Yung binasa natin kanina sa 2 Korinto 5:17. Kung ang sino man ay na kay Kristo, bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tingnan ninyo, ang lahat ay naging bago. Yan yung unang larangan ng pagsumpa sa lalaki. Ikalawa, yung pagtiyak ng kamatayan. Sabi ng Panginoon, ikaw ay alabok at sa alabok ka babalik. Pinagtitibay dito ng Panginoon yung nauna ng banta ng Diyos kay Adan, na sa oras na siya ay kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, siya ay tiyak na mamamatay. So pinagtitibay dito ng Panginoon, nangyari na sa oras na nung sila'y kumain ng bunga ng punong kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama, nagsimula na yung kanilang kamatayan. Namatay na yung kanilang espiritu, napawalay na sa Diyos, at yung katawan ay nagsimula ng mamatay. Kaya tiyak yung kamatayan, ikaw ay alabok. Sa alabok ka, babalik. Pansinin ang sabi ng Diyos, kakain ka mula sa Kanya sa pamamagitan ng iyong mabigat na paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. At yan ang buhay natin dito sa lupa. Ang sumpa sa lupa ay magiging kasakasama ng tao sa bawat araw ng kanyang buhay. Sa oras na siya isilang, nagsimula nang mabawasan ang kanyang mga araw. Sa oras ng kanyang pagsilang, nagsimula na siyang bumalik sa alabok. Kaya ganoon ang buhay natin dito sa lupa. Sabi ay, mabigat ang paggawa sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Wala tayong kapahingahan sa buhay na ito. Bakit ito ipinapakita sa atin? Para makita natin, ang buhay dito sa lupa ay hindi ito ang nilalayo ng Diyos para sa atin. Biyaya ng Diyos na ipakita ito sa atin. Biyaya ng Diyos na tayo'y nagkakasakit. Biyaya ng Diyos na merong mga namamatay. Biyaya ng Diyos na merong pandemya. Para makita natin ang kawalang saysay ng buhay dito sa lupa. Kung ikaw ay wala kay Jesucristo, yan ang buhay mo. Pagbalik ka lang sa alabok. Wala kang pag-asa. Tayo na mga mananampalataya, ipinapakita sa atin ito para tayo tumingin sa bagong langit at bagong lupa. Para ayawan natin ang mga inialok ng sanlibutan. Sapagkat ang mga ito ay walang saysay. Babalik lang sa alabok ang lahat ng mga ito. Sinasabi ni Pedro na sa huling araw magliliyab ang lahat ng mga elemento at ang lahat ng masusunog ay masusunog. Yan ang buhay dito sa lupa. Ito ang ginawa ng kasalanan. Dahil sa kasalanan ni Adan, ang buhay ng sangkatauhan ay pinaghaharian ng kamatayan. Yung sa pagbasa kanina, sabi sa Romans 5:17, sapagkat sa pamamagitan ng pagsuway ng isang tao, ang kamatayan ay naghari sa pamamagitan ng taong yun.
sa pamamagitan ni Adan. Ngunit bagaman ang kamatayan ay isang kaaway, ito ay mayroong buting idinudulot. Nakikita natin ang kawalang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Yung sinasabi ni Solomon, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Bakit? Nagtatapos ang lahat sa kamatayan. Maging bilyonaryo ka, maging trilyonaryo ka, maging mas mayaman ka pa sa lahat ng pinagsamasamang mayayaman sa mundo, ang lahat ay tatapusin ng kamatayan. At kung wala ka kay Jesucristo, kahit ikaw ang nagtamo ng lahat ng kayamanan ng sanlibutan, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan sapagkat ang lahat ay matatapos sa kamatayan. Kaya, mainam para sa atin na nakikita natin ang katotohanan ng kamatayan. Kaya nga sabi ni Solomon, mas mabuti pang magtungo sa bahay ng pagluluksa kaysa sa bahay ng pagdiriwang, sapagkat ito ang katapusan ng lahat ng mga tao at ilalagak ito ng may buhay sa kanyang puso. Yung nakakaintindi, gagawin niyang seryoso ang katotohanan ng kamatayan. Hahanapin niya ang sagot sa kamatayan. At makikita niya si Jesucristo ang sagot ng Diyos sa kamatayan. Sa iyo na wala pa kay Jesucristo, ang buhay sa lupa ay nasa ilalim ng sumpa ng Diyos dahil sa kasalanan ni Adan, at ang tanging paraan para ikaw ay mahango sa kalagayan na yan, sa sumpa ng Diyos, ay magsisi at magbalik loob sa Diyos at kumilala kay Jesucristo na iyong Panginoon at tagapagligtas. At ikalawa, ang paglingap ng biyaya. Sa talata 20 at 21, tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay, at iginawa ng Panginoong Diyos si Adan at ang kanyang asawa ng mga kasuotang balat, at sila'y dinamitan. Ang pananalita dito sa talata 20 ay parang wala sa konteksto. Bakit biglang ipinasok na tinawag ng lalaki ang kanyang asawa na Eva? Ba't niya pinangalanan yung kanyang asawa na Eva? Sabi ng mga teologo, yun daw ay tugon ni Adan ng pananampalataya sa pahayag ng Diyos tungkol sa binhi ng babae. Si Adan ay nagpasakop sa hatol ng Diyos, tinanggap niya ang hatol, at siya rin ay sumampalataya sa pangako na mayroong tagapagligtas na isisilang mula sa babae. Kaya kapansin-pansin na tinawag niya yung kanyang asawa na Eva. At ang paliwanag, sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay. Yung kahulugan ng pangalang Eva, no Eve, ay life giver, tagapagbigay buhay. At ito ay kakatuwa, no? Sapagkat hindi pa naman nanganak si Eva. Wala pa siya inianak. Dalawa pa lang sila doon, pero gano'n na ang tawag ni Adan sa kanyang asawa, life giver, tagapagbigay ng buhay. Sapagkat naniwala siya, nanalig siya doon sa sabi ng Diyos na sa pamamagitan ng ipapanganak ng kanyang asawa, noong babae, ay merong lalabas na tagapagligtas na dudurog sa ulo ng ahas, na sumampalataya si Adan doon sa unang kapahayagan ng Ebanghelyo na nakapaloob doon sa sumpa ng babae. Kaya ang kaligtasan, makikita natin dito, mulat sa Paul, mula sa simula, ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangako ng Diyos. Naniwala, sumampalataya si Adan sa pangako ng Diyos na tagapagligtas. At si Adan ay naging mananampalataya. Bago dumating si Jesucristo, ang pananampalataya ay umaasa sa pangakong tagapagligtas. Eto si Adan, may sinabi ang Diyos na merong ipapanganak na tagapagligtas yung kanyang asawa, si Eva. Actually, inaakala nila yung ipapanganak niya, yun na yun eh, magiging tagapagligtas. Kaya pinangalanan niya yung kanyang asawa na life giver, Eva o Eve.
At nang si Jesucristo ay dumating na, ang pananampalataya ay lumilingon sa ginawa na pagbabayad sala ni Kristo sa krus. Kaya, pagkatapos ng pahayag na ito ni Adan ng pananampalataya, tumugon ng Diyos. Ito ang tugon ng Diyos sa pamamagitan, itong ginawa ng Diyos, dinamitan si Adan at si Eva. At bago sila madamitan, mayroong pinatay ang Diyos ng mga hayop, marahil dalawa. Kasi dalawa silang dadamitan, hindi naman kasya yung damit noong hayop para sa kanilang dalawa. Maliban na lang kung dinosaur yung kanyang pinatay, pero malamang hindi naman dinosaur yun. Malamang kordero, sabi ng ilang mga komentador. So, ang tugon ng Diyos, siya'y nagpatay ng hayop para kunin yung balat at idamit doon sa mag-asawa. At nakita yon ng mag-asawa. Marahil sa harap ni Adan at ni Eva, pumatay ang Diyos, nilaslas yung lieg ng isang hayop, pinadanak ang dugo, at yon ang kauna-unahang kamatayan. Nasaksihan ni Adan at ni Eva ang kauna-unahang kamatayan sa nilikha. Wala pang namatay noon. Buhay pa sila. Ito yung kauna-unahang kamatayan. Ang unang-unang kamatayan ay sakripisyo. Sakripisyo ng hayop na tumuturo sa kordero ng Diyos na mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Yung kanilang kahubaran ay dinamitan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpatay ng hayop na ang dugo ay dumanak. Kung walang pagdanak ng dugo, walang kapatawaran ng mga kasalanan. Kaya yung ginawa ng Diyos na yon para kina Adan at Eva ay nagsasaad na yung dalawa ay naging mananampalataya rin. Yung dalawa ay sumampalataya sa gagawing, sa darating na tagapagligtas na ibibigay ng Diyos. Ganito sabi ni James Montgomery Boyce sa kanyang komentaryo dito sa Genesis, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng kamatayan. Habang nakikita nila ang mga hayop, yun nga, marahil dalawa, at marahil daw ay mga kordero, na nilalaslas ang lalamunan at nangingisay sa kamatayan, ay tiyak na nagkaroon sila ng kamalayan, ng pagiging seryoso ng kasalanan at ng kadakilaan ng biyaya ng Diyos na lumingap para sa kanilang kasalanan. At marahil ipinaunawa rin sa kanila ng Diyos ang kahalagahan ng kanyang ginawa. Sapagkat kalaunan, si Abel ay maghahandog ng mga alay na hayop sa kanyang pagsamba sa Diyos. Bago siya makasamba sa Diyos, bago siya tanggapin ng Diyos, kailangan niyang mag-alay ng hayop. At tinanggap ng Diyos ang kanyang alay. Kanino yung natutunan ni Abel? Kay Adan. Kaya si Adan ay merong pahiwatig na mananampalataya. Ganon din si Eva. At matapos damitan, sina Adan at Eva, sila'y pinalayas ng Diyos sa halamanan. Ang dahilan, sabi sa verse 22, baka iunat ang kanyang kamay at pumitas din ang bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. Para huwag silang mabuhay magpakailanman doon sa kanilang kalagayan sa pagkamakasalanan at hindi na maliligtas, pinalayas sila ng Diyos, inilayo sa punong kahoy ng buhay para hindi sila manatili doon sa kanilang kalagayan. Yan ang biyaya ng Diyos. Kung manatili sina Adan at Eva doon sa halamanan, lubusan na silang napahamak kung sila'y kumain ng bunga ng punong kahoy ng buhay. Wala nang pag-asang maligtas, kaya sila'y pinalayas ng Diyos sa halamanan. Bagaman ang Diyos ay naggawad ng hatol sa tao dahil sa kasalanan, siya ay mapagbiyayang nagbigay ng probisyon, gumawa
ng paraan upang ang tao ay maaaring makapanumbalik sa Kanya. At yun ay sa pamamagitan ni Jesucristong tagapagligtas. Ang mga mahihirap na kalagayan natin dito sa ating buhay sa lupa, sa layunin ng Diyos, gaya ng pinag-aralan natin kanina, ay naglalayon na tumuro sa atin sa pag-asa ng bagong nilikha. Isa ito sa kahalagahan ng Sabat, maalala sa gawa ng Diyos na bagong paglikha. Iyon yung ating pag-asa. Sa gitna ng kawalang pag-asa, tayo ay mayroong tinatanaw na pag-asa. Ganyan ang likas ng pag-asa. Sa gitna ng kawalang pag-asa, doon sumisilang ang pag-asa. Sabi nga ni G.K. Chesterton sa Signs of the Times, ang pag-asa ay nangangahulugan ng pag-asa kapag ang mga bagay-bagay ay walang pag-asa. Dahil kung hindi, ay wala itong anumang kabutihan. Yung pag-asa, habang ang mga bagay-bagay ay maayos, mahusay ang kalagayan, ang pag-asa ay magiging bukang bibig lang. Tanging kapag ang lahat ng bagay ay walang pag-asa, doon sa kalagayan lang na yon, nagiging pampalakas ng loob ang pag-asa. Kaya tingnan natin ang ating buhay dito sa lupa, ang mga kahirapan natin dito sa lupa, ang mga bagay na pinagtitiisan natin dito sa lupa, ito'y makakitaan natin ng pag-asa sapagkat meron ng ginawa ang Diyos para tayo mahango sa kalagayan ito. Kayo na mga wala pa kay Jesucristo, ito ang biyaya ng Diyos sa inyo. Tinuturo kayo sa pag-asa na Kanyang sinakatuparan o ginawa sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Sa mga nararanasan nating hirap sa panahong ito, biyaya ng Diyos na ipakita sa atin ang talagang kalagayan ng buhay dito sa lupa sa ilalim ng Kanyang sumpa sa kasalanan. Ang tanging pag-asa ng tao ay maalis sa ilalim ng sumpa sa kasalanan at ito ay matatamo mo lang sa pamamagitan ng pagsampalataya kay Jesucristo. Si Jesucristo ang sagot sa kamatayan. Si Jesucristo ang sagot sa kasalanan at sa kamatayan. Ang sino mang sumasampalataya sa Kanya, hindi na hinahatulan. Wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Kaya yung sumasampalataya kay Jesucristo ay mga ibinibilang kay Jesucristo at ang mga nakay Jesucristo bagong nilikha. So nawa, itong katotohanan na ito, katotohanan ng buhay natin dito sa lupa, mag-akay sa atin ng paghahanap ng totoong pag-asa. Ang totoong pag-asa ay wala rito sa lupa. Ang totoong pag-asa ay doon, sa piling ng Diyos, at ang tanging daan ng paglapit sa Kanya ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. At tayo ng mga mananampalataya, ito yung pagpapala na meron na tayo. Ano mga maging hirap natin dito sa lupa? Ano mga kapighatian ang danasin natin? Mamatay tayo sa cancer, mamatay tayo sa COVID. Kung tayo ay nakay Jesucristo, ang kamatayan ay magiging pintuan ng pagpasok natin sa buhay na kapiling ang Diyos. Tayo nag-aantay sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo sa pag-asa ng isang bagong langit at bagong lupa. Sa Kanyang pagbabalik, tayo ay papasok doon at makakapiling ang Diyos, makikipanirahan kasama natin, magpasawalang hanggan. At ang buong sangnilikha, yung mga bituin, mga galaxies sa sangkalangitan, merong inilalaan, merong inihahanda ang Diyos para sa atin. Hindi tayo mauubusan ng gagawin sa bagong langit at bagong lupa. Tayo manalangin.